August 10, 2026, Lunes. Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit probinsya dahil sa habagat. Kumuha tayo ng update mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Kumpirmadong patay dahil sa epekto ng habagat, umakyat sa 12. Mahigit 16,000 mga pamilya nananatili sa evacuation centers. Higit 300 mga pasahero sa 8 pantalan stranded dahil sa masamang panahon. Pondo sa flood control sa 2027, babantayan ng Kamara sa kabila ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oil price rollback ipatutupad bukas. At Pilipinas nakatanggap ng $600 million grant mula sa US para sa pagpapaunlad ng healthcare system. Lumubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit probinsya dahil sa walang tigil na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Bagaman tumila na ang malakas na ulan, abot binti pa rin ang baha sa barangay San Rafael, Macabebe, Pampanga. Sa videong ito, mano-manong nilalagyan ng sako ang ilang mga bahay para mapigilan ang pagpasok ng baha. Hindi rin pinatawad ng baha ang ilang mga simbahan na ito sa Pampanga. Sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes sa Bacolor, Pampanga, pinasok ng abot binting maputik na baha ang simbahan. Lubog din sa baha ang simbahan na ito sa Macabebe, Pampanga. Pinalala ito ng high tide sa lugar. Sa aerial monitoring ng San Mateo Rizal MDRMC, kitang-kita sa drone footage na ito ang lawak ng pinsala ng baha sa bayan. Ilang mga lugar ang abot bewang ang baha. Sa Metro Manila, tumambad naman ang maladagat na basura. Sa Baseco Beach sa Maynila, inanod sa dalampasigan ang bulto-bultong basura na ito matapos ang ilang araw na pag-ulan. Malakas naman ang alon kaninang high tide na umabot sa 3 talampakan ang taas. Bumaha din ang basura sa Parañaque LRT Redemptorist Asiana Station kaninang umaga. Pahirapan naman ang biyahe ng mga taga-Maynila dahil sa tagal ng paghupa ng baha kahit tumila na ang ulan. Di naman mapigilan ng ilang netizen na maghayag ng pagkadismaya sa malawakang pagbaha sa social media. Sa post na ito, sinabi ng isang residente ng Parañaque na tila wala siyang nakitang pagbabago sa lungsod sa nagdaang dekada. Kasi ang problem natin, yung volume ng tubig at saka yung ating high tide. Kasi nga yung ating city, along Manila Bay tayo. Pag tumaas yung tide, di makalabas ng tubig. So ang pinag-uusapan namin ng national, pati ng ating MMDA, yung floodgate sa Parañaque River. Para kapag high tide, pwede siyang isarado. Kasabay ng paglikas ng ilang binahang residente, viral naman sa social media ang pagligtas sa ilang alagang hayop. Gaya na lang ng ilang aso na ito na isinakay sa isang improvised na bangka habang itinutulak ng mga kalalakihan sa abot leeg na baha sa Bacolor, Pampanga. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. 4 ang kumpirmadong nasawi sa landslide sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan sa Baguio City. Nagbabalik si Naomi Tiburcio. Pinaghahanap pa rin ang 6 na tao matapos matabunan ng lupa ang 3 bahay sa isang landslide sa Riverside, Gisan Surong sa lungsod ng Baguio kahapon. 2 sa hinahanap ay mga minor de edad. 7 sa 13 biktima ang na-retrieve mula sa landslide area ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. 3 sa kanila ang na-rescue ng buhay at dinala sa ospital para sa tulong medikal. Pero 4 ang idineklarang patay. Kabilang dito ang 3 minor de edad at isang 56 anyos na lalaki. Challenging yung lugar na yon at maraming risk, maraming hazard. We have about 150 rescuers ngayon doon sa lugar na to. Nag-deploy na ng K9 units para mapabilis ang paghahanap sa mga nawawala. Pero ayon kay Mayor Magalong, maaaring abutin pa ng 3 araw ang search and retrieval operations. Bukod dito, nakapagtala din ng Baguio ng 13 landslides.
Buwis buhay naman ang pag-rescue ng dalawang lalaking ito sa isang batang lalaki mula sa mataas at rumaragasang baha sa Kawit, Cavite noong Sabado. Ayon sa uploader, mabilis tumaas ang tubig nang umapaw ang ilog sa lakas ng ulan. Agad naman silang nirespondihan ng MDRMO at Red Cross. Nakuha na naman ng CCTV ang isang delivery rider na nabagsakan ng puno at poste sa Antipolo City. Ayon sa LGU ng Antipolo, sumilong lamang mula sa malakas na ulan ng rider nang mangyari ang insidente. Sa kasamaang palad, nasawi ang rider. Sa Batangas, 3 tao naman ang kumpirmadong nasawi. Ayon sa Batangas PDRMO, isa ang nakuryente sa Lipa, isa ang nalunod sa Batangas City, habang isa naman ang natabunan ng landslide sa Santa Teresita. Samantala, sugatan naman ng isang dalagita at binatilyo matapos mabagsakan ng malaking tipak ng kisame sa isang mall sa Muntinlupa City Sabado ng hapon. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, agad namang dinala ang dalawa sa ospital habang patuloy pa ang investigasyon. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Umakyat na sa 12 ang naiulat na namatay sa epekto ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, ang mga casualties ay dahil sa landslides, mga natumbang puno, na kuryente, rockslide at nalunod. Naitala sa Baguio City ang pinakamalakas na boost ng ulan mula August 1 hanggang 9. Mahigit 300 bahay naman ang nasira dulot ng masamang panahon. Sabi ng DSWD na mahagi na sila ng humigit kumulang 5 milyong family food pack sa mga nasalanta. Sa ngayon, mayroong mahigit 16,000 pamilya ang nasa evacuation centers sa buong bansa. Ayon sa Pag-asa, inaasahang mababawasan ang pag-ulan at magiging mas maayos ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Kaugnay ng mga nangyaring pagbaha sa Metro Manila, makakausap natin si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang hapon po, GM Torre, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, sir, at magandang hapon sa inyo mga tagapakinig at tagapanood. Yes, General Torre, una-una, kamusta na ho ang mga lansangan sa Metro Manila? May mga lubog pa rin ho ba sa baha or nag-improve na po? Kanina po ay nag-improve na at nawala na yung mga standing water, no? Wala na kaninang baha except for mga 2-3 inches na lang na mga ulan na mga naiwang tubig. Pero ngayon, nakikita natin, umuulan na naman at tayo ay nagmamonitor uli para malaman kung tataas uli ang tubig dito sa ating mga lansangan. Oh, and General Torre, saan ho yung naitala natin na pinakamalalim? Saan bahagi po ba? Quezon City, Las Piñas, saan po ba? Puno-puno naman sila, no? Nakita natin doon sa Parañaque area, kahapon, may malalim na malalim. Dito sa area ng GR Araneta, sa dulo, ay meron ding malalim na umabot ng 37 inches. Pero generally is gutter deep at saka tire deep ang pinakamalalim na average. And General Torre, so far sa mga nakita natin, ano yung mga naging pangunahing dahilan kung bakit yung mabaha? Mga basura pa rin ba? Kasi panay naman ang dredging natin sa mga kanal. Bakit nagkakaroon pa rin ng ganitong kalalalim na baha po? Well, nakita natin sa buong Metro Manila, iba-iba ang nagiging rason. Hindi pare-pareho kasi ang mga situation sa bawat area. May baha dahil barado ang drainage, dahil sa basura nga. May baha naman dahil hindi gumana ang pumping station, may aberya, at pagkatapos may mga iba, hindi full capacity ang takbo. May baha din dahil sa marami talagang tubig na pumapasok sa waterways kaysa sa kayang ilabas ng waterway na yon. At mga nitong nakarang araw talaga, isa talaga sa pinakamalaking factor as of yesterday ng gabi, ang naitala nating rainfall is nasa 302 millimeters, 30.2 centimeters. So, yun ang bumagsak sa loob ng 2 araw. Kaya medyo talagang umabot sa punto na overflow talaga sa mga major creeks natin. Oo nga po, bubuti na rin nga lang po. Bagamat ilang araw na tayo inuulan, ay hindi naman ito tuloy-tuloy. Nagkakaroon ng tumitigil ito ng ilang oras, then uulan ulit. Kung hindi, kung ito ay tuloy-tuloy talaga, ay talagang mas malalim na baha ang ating aasahan. Tama po? Opo, yan nga po ang isa nating tinitingnan ngayon dyan. At inaabangan natin ngayon dahil may na-observe naman tayong pagbaha sa southern part ng Metro Manila. So, abang ulit tayo. Opo, General Torre, ilan pumping stations ho ba ang gumagana during sa mga ganitong klaseng sitwasyon po? 73 pumping stations meron tayo. Ito ay lahat naman gumagana, no? Pero sa isang pumping station maraming motor.
At ang mga motor, salit-salitan yan. May tumatakbo, may naka-downtime para sa clearing. Tapos pag okay na uli, iba na naman ang mag-clearing. Tapos downtime na naman. Tapos may time din na sabay-sabay lahat yan. Pag yung talagang malakasan ang buhos ng tubig. At tuloy-tuloy din ang operation ng lahat ng motor. Maximum capacity tayo. Opo. And General Torre, maitanong ko naman sa inyo yung tungkol sa nangyaring pag-collapse ng pader dyan sa may EDSA Ayala northbound dun sa subdivision po, dyan sa may Forbes. Ano yung nangyari doon? Ano yung nag-cause? Bakit nag-collapse po yun? At ano ang plano ng MMDA tungkol doon? Well, iniimbestigahan natin Kasi ang nakita natin, double wall. Sa gitna ng dalawang wall ay mayroong sa gitna ng dalawang wall ay mayroong lupa na parang feeling namin ginawa pang garden. So nang lumakas ang ulan, na-saturate most probably ang mga lupa na yon, bumigat ng bumigat, hindi kinaya ng pader kaya gumuho. Pero ano ho kaya ang kailangan nating gawin? Kung sakali itatayo uli yun para hindi ito maging delikado para sa mga motorista at syempre sa mga pedestrian na naglalakad doon sa sidewalk doon? Ang tinitingnan nga natin, baka yung iba pang mga katabi niyang wall ay ganun din kahina. Kaya mas ayusin natin or baka i-demolish pa nga natin kung i-recommenda pa natin for demolition yan kung public hazard. Pero pag ganun po, sir, ano yun? Sino makikipag-coordinate dun sa subdivision? MMDA po ba? Or I-check muna natin kasi inimbestigahan pa nga ng DPWH whether it is a private property or construction or ginawa ng gobyerno. So sa ngayon ay undergoing pa ang investigation. And General Torre, ito na para sa ating mga kababayan na nanonood ngayon. And of course, ito nga, mukhang dumidilim na naman. Kung sakali ho ba, kailangan nilang magpa-rescue? Anong number ang tatawagan nila sa MMDA? Di ba meron sa MMDA yung parang hotline para sa mga aksidente. Anong number naman tatawagan pag ganitong klase naman kung gusto magpa-rescue sa kanilang lugar? MMDA 136 po, together with the 911, ay pwede silang tumawag para makahingi ng tulong sa gobyerno. Okay, then huling tanong na lang po, ano ho ang panawagan natin sa mga kababayan natin at ano yung mga plano na natin para kumbaga ma-minimize yung mga epekto ng baha sa Metro Manila? Well, mga kababayan, ay patuloy tayong magbantay at tingnan natin ang ating mga advisories sa MMDA web, sa MMDA Facebook page at sa iba pang mga social media platforms namin. Nagbibigay kami ng regular na updates. Kinoconsolidate namin ang mga updates ng Pag-asa, ng iba pang mga ahensya para makita ng ating mga kababayan. At sa ngayon, ay mag-ingat at laging mapagmatsyag at kung may kailangan na tulong, 136 lang po ang tawagan. Okay, nako, maraming salamat po, MMDA General Manager Nicolas Torre III. Mabuhay kayo, sir, at mag-ingat po. Maraming salamat din po, sir. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa Barangay Gahak sa Kawit, Cavite matapos manalasa ang habagat. Humingi tayo ng update sa sitwasyon doon mula kay Justin Ignacio live. Justin, kumusta riyan ngayon? Niya, isa nga ang lalawigan ng Cavite sa mga binaha nitong weekend matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan bunsod ng habagat. Dito sa Barangay Gahak, Kawit, Cavite, kung nasaan ako ngayon, hindi pa rin humuhupa ang tubig baha pasado alas 5 ngayong Lunes ng hapon, August 10. Bibili lang sana ng ulam para sa kanilang pananghalian si Carlito Sarinas nang sumalubong sa kanya ang abot binti na tubig baha sa Pag-asa Street sa Barangay Gahak, Kawit, Cavite. Kaya bitbit ang kanyang bike, maingat na sinusuong ni Carlito ang tubig baha. Dito sa amin talagang babahain dahil low level kami. Sea level lang ngayon yung flow sa taas galing sa bundok. Halos dito lahat tatapon yan. Sa isang komunidad naman na ito sa Barangay Batong Dalig, Kawit, Cavite, inabot din hanggang tuhod ang baha nang walang patid ang pagbuhos ng ulan nitong Sabado. Ang lalaking ito sa video, maingat na binuhat ang batang ito sa gitna ng rumaragasang tubig baha sa Barangay Marolas. Kaninang umaga, nagtungo si Kawit Mayor Army Aguinaldo sa evacuation center sa Gahak Marolas Elementary School. Personal niyang ipinamahagi ang mga family food packs sa mga evacuees. Nakapanayam ko rin ang alkalde at ipinaliwanag niya kung bakit binabaha ang Kawit habang papunta naman siya sa Barangay Marolas.
catch basin na ito eh. Ang kawit pa, karamihan nasa taas. Apo. Mataas, sa bundok. Apo. So ang tubig nila lahat bumababa dito. Sabi naman ni Kapitan Mark Angelo Gandia ng Barangay Marulas, 53 pamilya o katumbas ng 163 individuals ang nasa kanilang evacuation center. Hindi namin sila po pwedeng palipatin pa sa kanilang mga bahay dahil mataas pa ang tubig. Sa Kawit, Cavite, libo-libo ang mga residente ang naapektuhan ng habagat. Dito sa Kawit, iba yung tubig na binaba ngayon dito. Kung nakita ko sa Dromic report po nila ay halos nasa kulang-kulang 10,000. Ayon kay Revilla, isa sa mga solusyon na ginagawa na nila ngayon ay ang paghahanap ng mga malilipatang bahay sa mga apektado na kadalasan nakatira sa mga danger zone o sa may ilog. Samantala, sinabi rin ni Revilla na may epekto sa pagbaha ang ginagawang kalak sa Cavite. Siyempre, hindi pa din natin masabi kasi naglabas na ng statement yung Calax eh. Yes, yun po. Yeah. May epekto. May epekto dahil nagdagdag ng lupa. Di ba? So, yun yung naging problema. May mga natakpan din silang mga drainage pero sabi nila nakikipag-ayos sila ng inspection nila sa DPWH. Pero so far, nakikita namin dito may epekto din sa kanila. Sinusubukan pa kunin ng PRTV News ang panig ng Calax kaugnay nito. Matinding dito, para bisitahin ng mga iba. Ayun kaya, ang labong family food at o labong family Maraming salamat, Justine Ignacio. Samantala, stranded ang 349 na mga pasahero sa 8 pantalan dahil sa habagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, binabantayan nila ngayon ang 26 na mga pantalan sa bansa at 8 rito ay may mga pasaherong hindi makabiyahe dahil sa sama ng panahon. May kabuuan, 79 na rolling cargos at 9 na barko ang stranded din. Tiniyak naman ng PCG na bibigyan ng tulong ang mga pasahero kabilang na ang mga pagkain at non-food items. Ilang lugar sa Metro Manila ang nakaranas ng magandang resulta ng hakbang ng pamahalaan kontra baha ayon sa DPWH. Kaya ipinag-utos pa rin ni Pangulo na ipagpatuloy ang ginagawang intervention ng DPWH upang maisaayos ang problema sa pagbaha. At live mula sa Malacanang may umaarangkadang balita si Lester Aler. Lester. Niya, mananatiling tutok ang Department of Public Works and Highways sa pagsasaayos ng mga waterways sa ilang mga lugar sa bansa matapos ng ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy ang mga ginagawang interventions ng DPWH sa ilang mga lugar na tinamaan ng mga nagdaang bagyo na sinabayan pa ng habagat. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na patuloy ang kanilang kagawaran sa pagdedeclogging ng mga waterways at drainages sa ilang mga kalsada. Sinisiguro din ng DPWH na umaandar ang mga pumping stations sa Metro Manila sa kabila iyan ng pagkakaroon ng problema sa isang pumping station sa Tumana, Marikina noong Sabado ng gabi. Bukod pa rito, binanggit din ng kalihim na kanilang palalakihin ang mga drainage pipes gaya ng kanilang ginawa sa G. Araneta sa ilang mga kalsada. Bagamat bumaha sa lugar, hindi naman ani niya tumaas ang level ng tubig at bumilis pa ang paghupa ng baha. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DPWH sa MMDA at mga lokal na pamahalaan pagdating sa paglilinis ng mga basura na isa sa mga dahilan ng pagbaha. Samantala, nabanggit din ni Secretary Dizon na may nakalatag na rin plano para sa ilang mga lugar na nalubog sa baha gaya sa Cavite at Bulacan. Kaugnay nito, lumalabas sa investigasyon naman ng DPWH na nagkaroon ng pothole sa bahagi ng southbound lane ng Buendia sa Makati City matapos ang malakas na buhos ng ulan ay dahil iyan ay naharangan ito ng ilang mga barriers mula sa EDSA carousel. Ang damaged area dun sa catch basin between Estrella and Buendia, doon kasi ang bagsak ng lahat ng tubig mula Guadalupe pababa. Makikita nyo naman, doon talaga ang bagsak. So ang problema lang doon, yung mga barrier ng busway. Kaya pinapunta ko din ng DOTR doon. Hinaharang yung pag-drain ng tubig mula sa busway, papunta sa drainage natin sa kabilang side. So napagkasunduan na
kailangan talaga buksan yung mga barrier na yon para yung tubig magde-drain. Samantala niya, tuloy-tuloy din aniya ang pag-a-assess at ang auditing ng DPWH sa ilang mga palpak na proyekto hindi lamang sa flood control, pati na rin sa iba pang infrastruktura ng pamahalaan, habang ang pagpapanagot sa mga nasa likod nito ay kanilang ibibigay naman sa Office of the Ombudsman. Mula dito sa Malacanang, ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Lester Aler. Isolated ang 500 pamilya sa Barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales matapos na bumigay ang isang tulay doon. Naglagay pa ng sandbags ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nang lumakas ang agos hanggang tuluyang bumigay ang tulay. Bumigay din ang malaking bahagi ng dike sa Bukaw River sa San Juan, Botolan. Agad namang naglatag ng emergency measures ang provincial government at DPWH sa lugar. Pamahalaang lungsod ng Marikina, naka-full alert dahil mataas pa rin ang tubig sa Marikina River. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Naka-full alert pa rin ang Marikina dahil hindi pa rin bumaba ang level ng tubig sa Marikina River. At live mula doon, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Jack, nandito nga tayo ngayon sa may barangay Santo Niño, dito pa rin sa Marikina. At sa aking likuran, inyong makikita na bahagyang bumaba na yung level ng tubig mula 2 p.m. kanina na nasa 16.4 meters ang level ng tubig dito. Ngayon ay nasa 16.3 na lang as of 5 p.m. Pero still the same, nananatili pa rin nakataas ang ikalawang alarma dito nga sa Marikina River. Hindi haring araw kundi tubig baha ang bumungad sa tirahan nila Yvonne pasado alas 5 ng umaga kahapon. Yung hanggang dito pa lang, na kami lahat ligpit na tapos likas na. May ganun kami, istante, andun na. Kasi pagdating namin nababad sa tubig, iwaiwalay na siya. Eh syempre, wala naman kami, kaya dyan kami kasi dyan umaga, tanghali, hapon, gabi. May pagkain. Kahit pa paano, may pagkain. Kaya naman ang kanyang buong pamilya umuwi lang ngayong Lunes para maglinis ng naiwang putik ng tubig baha. Pero pansamantala muna silang mananatili sa evacuation center hanggat hindi pa humuhupa ang tubig sa Marikina River. Bagamat nabawasan na ang pagbaha sa lungsod, hindi pa rin nakaligtas ang Barangay Tumana dahil na rin sa hindi gumanang pumping station. As you can see, ito yung dapat na gumagana. Ang nangyari nga, first time nilang tinry dahil tinanong na rin namin ng engineering department namin, bakit hindi gumagana? Medyo critical level na yung creek. Para maibato na nga yung tubig, palabas ng ilog. Nung tinry nila, apparently, biglang nasira yung computer, I don't know kung anong tawag nila doon, no? And apparently, biglang nag-lock yung gate. Yung floodgate niya biglang sumara. When in fact, dapat laging bukas yun eh. Nung sumara, kaya tinan nyo, stagnant yung water natin. Ani Teodoro, tanging ang Tumana at Iwahig pumping stations lang ang hindi gumana. Hindi pa kasi yan na-turn over sa city. It is still under the jurisdiction of the DPWH. So for lahat ng mga pumping stations na turned over properly sa city ay working. And talagang yan, isa sa mga mini-maintain ng city natin. Jack, sa huling talanga ng Marikina LGU kaninang alas 2 ng hapon ay mahigit 9,000 individuals na ang kinailangang ilikas dahil nga sa patuloy na pag-ulan. At ito nga ay spread across doon sa mahigit 20 evacuation centers ng lungsod. Kasabay niya nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng antas sa parehong pampubliko at pampribadong paaralan dahil nga sa patuloy na pag-ulan. Jack? Isang tanong lang, Angela, yung nakita ba natin trend doon sa tubig ay pababa na? Kumbaga, kamusta ang panahon dyan? Ay tumigil na rin ba ang pag-ulan?
Jack, pagdating sa panahon dito, no, kaninang 4:30 ay nagsimula ulit yung pabugso-bugsong malakas na pag-ulan dito nga sa may Marikina. Doon naman sa level ng tubig, paunti-unti itong bumababa. Pero ayon na rin sa pakikipag-usap natin kanina kay Mayor Maan, posible pa rin ang pagtaas nito dahil na rin doon sa overspill na rin ng iba't ibang dams katulad na lamang ng Upper Wawa Dam na binanggit niya kanina. At kaya patuloy na binabantayan at patuloy na nakataas pa rin ang second alarm dahil hanggat hindi ito bumababa ng 16 meters ay kailangan mag-ingat pa rin ng mga residente. Jack? Tsaka Angela, sa base experience ko, pa nagko-cover dyan sa baha dyan, ay kumbaga kung hindi umuulan sa Marikina pero sa upland ay malakas ang ulan, dyan din naman bababa ang tubig. Kaya pwede pa rin talaga, dapat ay listo pa rin itong mga residente dyan sa Marikina. Again, maraming salamat at ingat kayo dyan. Angela Babad. Binaha rin ng ilang kalsada sa Maasim, Sarangani Province. Inilikas naman ng ilang residente sa bayan ng Malapatan dahil sa banta ng landslide. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia. Nagmistulang lawa ang diversion road sa Maasim, Sarangani Province matapos umapaw ang ginagawang drainage sa lugar nitong August 7. Stranded tuloy ang ilang motorista. Hindi nakadaan ang maliliit na sasakyan at motor dahil sa lagpas tuhod na baha. Inaalam pa ng MDRRMO ang lawak ng pinsala ng pagbaha na dulot ng habagat. Sa bayan naman ng Malapatan, inilikas ang nasa 54 na pamilya dahil sa banta ng landslide sa Sitio Alieng, Barangay Sapu, Masla. Sa aerial survey na ginawa ng Office of Civil Defense 12, nakita ang malalawak na tension cracks na pinangangambahang magdulot din ng malawakang landslide sa lugar. Kabilang sa inilipat ay ang Alieng IP School na direktang nakitaan ng tension crack ang paligid. Nabuo ang mga bitak-bitak na yon nung tumama ang 7.8 na lindol. Pinalambot din ang lupa dito dahil sa Bagyong Inday, Bagyong Quiapo at habagat. Sa ngayon, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao, bagamat may mga pag-ulan sa hapon dahil sa localized thunderstorm. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Patay na ng matagpuan ng isang 14 anyos na babae matapos tangayin ng malakas na alon sa baybayin ng Biri, Northern Samar. Yan ang umarangkadang balita ni Jay Baryon. Naiulat na nawawala noong Biyernes ng hapon, August 7, ang isang minor de edad na babae sa baybayin ng barangay Poblasyon, Biri, Northern Samar. Huling nakita ang minor de edad na kasama ang mga pinsan niya habang namamasyal sa nasabing baybayin para kumuha sana ng mga litrato sa magasang rock formations. Pero ang masaya sanang pamamasyal ay bigla na lang nauwi sa malagim na trahedya. Habang nasa gitna kasi ng pamamasyal sa may baybayin ay bigla na lang naabot ng malalaking alon ang 5 kabataan at inanod. Pero ang 3 kasamang pinsan ni Jamaica Nicole Lee Prospero ay maswerteng nakaligtas at naibalik sa may pangpang. Samantala ang isa pang kasama niya ay agad namang narescue ng matagpuan ng mangingisda habang ang biktimang si Jamaica ay hindi na nakita. Alas 6 na ng umaga ng August 8, Sabado, nang ma-recover ng ilang residente at otoridad ang katawan ng biktima sa may baybayin habang nagsasagawa ng search and rescue operation. Pero sa kasamang palad ay patay na siya ng matagpuan. Pag atrasan balod ang current niya kay makusog mao yadto nga nadara sira nga 5 an tulo waray gud sira diri gud sira totally nga nahulog sa tubig nakadala sira sa mayong tangke an duwala an totally nahulog sa mayong tubig mao yadto nga nagkuan inin nagpaanod-anod ansayo habang nagkukuan habang nagpapaanod-anod natuman man yung may nag-aging nga motorboat na na-rescue siya na recover an usa an bata an 14 years old waray na maimod kay an sugad sad ko an pamilya diri daw yat dumara maglamoy sir. Sa ngayon nakaburol na ang bangkay ng biktima sa kanilang bahay sa barangay Santo Niño. Nakikiusap ang magulang ng biktima sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi mga beripikadong impormasyon maging ang larawan at video sa malagim na insidente. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagsiserbisyo para sa Pilipino. Iginiit ng House leadership na sabay nitong tinutugunan ang disaster response at mga responsibilidad ng Kongreso. Ito'y sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May umaarangkadang balita, si Mari Ocampo. Pagkalin natin ang katotohanan kaysa
Hindi kailangang mamili ng Kamara sa pagitan ng pagtugon sa mga biktima ng pagbaha at paghahabol ng pananagutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng Kamara sa mga ahensya ng gobyerno para sa relief at recovery efforts kasabay nga ng paghahanda sa impeachment proceedings, habang ginagamit din ng Kongreso ang oversight powers nito para matukoy kung saan kailangang dagdagan ng pondo sa susunod na budget season. Well, unang-una hindi naman totoong hindi inaatupag ang problema ng taong bayan, no? For the past several days, hindi lang po ngayon, no, tuloy-tuloy ang coordination ni Speaker Bogie D at ni Majority Leader Sandro Marcos, no? Kaakibat ng oversight powers ng Kongreso ay nakipag-ugnayan ito sa ilang ahensya. Kaugnay sa usaping budget, naniniwala ang Deputy Speaker na hindi dapat tuluyang ihinto ang pondo para sa flood control program dahil lamang sa mga anomalya sa ilang proyekto. Ayon kay Garin, dapat manatili ang pondo para sa mga validated projects, lalo na sa mga komunidad na nasa panganib dahil sa pagbaha, pagtaas ng tubig dagat at pag-apaw ng mga ilog. Para maiwasan ang pag-uulit ng mga anomalya, sinabi niyang dumaan sa mas mahigpit na requirements ang mga proyektong isinama sa proposed budget. So andun yung actual inspection, andun yung actual boundary na itong pondo na to, gaano ba kahaba ang kanyang makukover, gaano ba katatag, ano yung program of works, ano yung mga nakasaad doon, gaano siya kalalim, at paano siya hindi madadaya. Ngayong linggo, inaasahang isusumite sa Kamara ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program na siyang magkakasa ng usapin para sa pondo sa 2027. Una na rin kinumpirma ng palasyo noong Hunyo na maglalaan ng pera sa flood control next year. Ito'y matapos iutos ng Pangulo ang zero allocations sa pagputok ng flood control scandal nakaraang taon. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kinatigan ng palasyo ang ibinunyag ni House Majority Floor Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa 4 alas tungkol sa hiling ng nakaraang administrasyon kapalit ng pag-endorso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 presidential elections. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler. He has raised his kids well, and his son, Kong Sandro, will not lie. Iyan ang binanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro tungkol sa pahayag ni House Majority Floor Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa programang 4 alas nitong Sabado, matapos niyang ibunyag na may isang opisyal ang nag-alok sa Pangulo ng suporta mula sa Duterte administration kapalit ng pagpili ng mga ito ng taong iluluklok sa matataas na posisyon. Ito rin ang sinabi ng presidential son na isa sa mga naging dahilan kung bakit naghiwalay ang unit team. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Yusek Castro na nakita ng presidential son ang naging sitwasyon kung bakit nito nasabing may power struggle sa unit team at gustong kontrolin ang Pangulo. Makikita rin naman kung inyong i-connect sa lahat ng mga sinabi ng Vice Presidente. Nakikita nyo kung ano ba yung mga demands na maaaring hindi napagbigyan ng Pangulo dahil hindi ito makakaganda sa first, pondo ng bayan, interes ng bayan. Dagdag pa niya na may mga grupo na gustong manatili sa posisyon at nais kontrolin ng Pangulo pero hindi aniya ito hinayaan ng Presidente. Para naman sa Presidential Communication Office, maaaring may plano ang mga ito para mapatalsik ang Pangulo. Ang nakikita ng PCO dito, power struggle, kontrolin ng Pangulo, maybe the plan to remove the President, like what happened before. That's the opinion of PCO. Samantala, iginagalang naman ng palasyo ang desisyon ni Congressman Sandro Marcos na hindi na pangalanan pa ang opisyal na nag-alok sa Presidente. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
Congressman Sandro Marcos pinuri ang pagiging proud Pinoy ni Filipino tennis sensation Alex Ayala. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Aminado si House Majority Leader Sandro Marcos na nakita na niyang posibleng mauwi sa pagkakawatak ang UNITEAM. Sa exclusive interview, sinabi ng mambabatas na hindi lamang ang pagkakasira ng alyansa ang kanyang ikinalungkot, kundi ang hidwaan sa politika na sumunod dito. Nagbabalik si Mari Ocampo. Ilang taon matapos ang 2022 elections, sumabog sa publiko ang hidwaan sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam sa 4 Alas, isiniwalat ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos na hindi na niya ikinagulat ang nangyari dahil sa kanilang naranasan sa mga Duterte bago pa man ang national election. So that's it's there was there was a lot at play. There was a lot at play, and there were many people who I guess were vying to take power away, I suppose. Kinuwento niya ang naging insidente nang humingi ng endorsement ang kanyang ama na nooy kandidato sa pagkapangulo mula sa Malacanang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang doon. Pero sa halip na mismong si Pangulong Duterte ang humarap, 3 tao umano ang kumausap sa kanila. And then there was one person who's a sitting official now. Hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. Hindi tinanggap ng kanyang ama ang mga kondisyong inilatag. And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. Landslide win sina Marcos at Duterte noong 2022. Mahigit 31 million ang boto ng Pangulo at nasa 32 million naman para sa Vice-Presidente. Ngunit mula sa alyansang naghatid sa kanilang dalawa sa pinakamataas na pwesto sa bansa, nauwi ang kanilang partnership sa lantad na hidwaang politikal. At para sa panganay ng Pangulo, hindi na raw nakakagulat ang naging pagkakahati dahil matagal na niyang nakita ang labanan para sa kapangyarihan sa likod ng UNITEAM. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pag-usapan natin ang isyong yan kasama ang Senior Lecturer ng UP College of Law at Political Analyst, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi, Attorney Barry. Welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Miss Nina, at sana hindi ka binaha. Ay, oo nga, pero nabasa ng ulan. Attorney Barry, isiniwalat ni Kong Sandro Marcos sa 4 Alas na noong bago mag-2022 elections, no? Ito nga, may 3 opisyal mula sa nakaraang administrasyon na nagdemand umano ng mga probisyon at cabinet positions kapalit ng suporta. Gaano ka-common at gaano ka-problematic ang ganitong klaseng transactional politics bago pa man magsimula ang isang administrasyon? Well, hindi naman nakakagulat na sa anumang negosasyon between isang incumbent o outgoing administration at yung kandidatong posibleng mapusuan nilang suportahan, merong ganyang pakikipag-usap. Pero ang siguro medyo unusual o katakataka dito sa kwento ni Congressman Sandro Marcos ay na ito ay yung extent ng hinihingi ng kanilang kanegosasyon. Kung talagang lahat ng mga posisyon na yun ay aktual na hiningi ng mga kinatawan o representante ni dating Pangulong Duterte, mula Executive Secretary hanggang Senate President, hanggang Speaker, hanggang kung ilang pang cabinet position,
halos wala na nga magagawa yung papasok na presidente kung ganun. So ako, ang nagiging malinaw dito, simula pa lang, meron na talagang intensyon ang papalabas na Duterte administration na ipagpatuloy pa rin ang kanilang influence, ang kanilang kapangyarihan kung sakali mang mananalo ang Marcos sa pagkapangulo at susunod sa kanila. Kaya dati mga chismis na mga power sharing, kesyo bababa rin sa posisyon si PBBM at mag-giveaway kay VP Sara. May pinanggalingan yung mga chismis na ito. Former Kong Barry Gutierrez, bakit sa tingin ninyo ngayon lang lumabas ang kwentong ito mula kay Congressman Sandro? Ano naman kaya ang magiging political impact ng paglalahad na ito sa kasalukuyang lamat at hidwaan sa pagitan ng unit team? I mean, what's new? Tingin ko, siyempre, yung bagay na yan, hindi mo naman gustong ipangalandakan sa simula. Kasi kahit pa paano, una, tingin ko, isang meeting to na nangyari in confidence, kaya posibleng ang isang dahilan bakit hindi nilalabas dahil, di ba, respeto rin doon sa kanilang mga kausap nung panahon na yon. Pangalawa, at ito tingin ko, ito yung political reason na mas mabigat, hindi rin naman magandang refleksyon para dun sa unit team. Nalalabas na simula pa lang, meron ng mga ganitong usap-usapan na lumalabas. At hindi pala totoong buong pusong nagkakaisa ang kampo ng Marcos at Duterte maski nung panahon ng eleksyon. At ganun palang kaaga, nagkakaroon na ng mga ganitong klaseng efforts na i-ensure na yung hatian ng poder ay hindi lang basta ipagpapaubaya sa kung sino ang mananalong Pangulo. Pero bakit lumabas ngayon? Tingin ko sa puntong ito, hindi na sikreto na nagkahiwalay sila. In fact, ito nga sinabi ni Congressman Sandro Marcos na ito, nakapagbibigay ng mas malinaw na konteksto kung bakit kasing aga ng 2023 pa lang, halos lagpas isang taon pa lang pagkaupo na sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice Presidente Sara Duterte, nagsimula na yung hidwaan sa pagitan nga nitong so-called unit team na ito. At hindi ka magugulat kung simula pa lang meron ng ganitong klaseng usapan. Meron ng ganitong klaseng attempts yung Duterte camp na agawin ang kapangyarihan kahit na ang mauupong Pangulo ay si Bongbong Marcos, ay hindi katakataka na nauwi nga sa isang full-blown na pakikipagbakbakan na sa politika at pagkadurog ng unit team na binuo ng kampanya. Naalala ko nga, di ba, may hinihinging cabinet position si VP Sara pero hindi binigay sa kanya, kaya naggalit siya doon. Gusto niya parang sa defense, di ba? Nilagay siya sa DepEd. Kaya isa siguro yun sa mga hudyat ng talagang pag-breakdown ng relationship nung dalawa. Pero siguro, speaking of unity, nakita natin recently, nag-post si First Lady Liza Marcos ng picture kasama si Chris Aquino at ang kanyang mga anak na si Bimby at saka sino nga ba yung isa niyang anak? Si Josh, 'di ba? Nagbigay ng cake kay First Lady, no? Ano naman kaya ang implikasyon nito, attorney? Mukhang mas sila pa ang united kaysa sa ang nangyayari ngayon. Unang-una, si Ms. Chris Aquino naman, hindi naman politiko diba? Parang, of course, napaka-prominente siyang membro ng Aquino family at alam naman natin yung kasaysayan sa pagitan ng dalawang pamilyang yan. Pero ako tingin ko, huwag naman natin bigyan ng dagdag na kahulugan yung mga ganyang gestures of goodwill. Posible namang ano lang yan. Talagang gano'n lang. Nagmamagandang loob. At despite yung shared history nga nitong dalawang pamilyang ito sa pamilya, may effort na yung at least yung sa personal na level ay magkaroon ng konting kapayapaan at konting kasunduan. Na tama naman. Dapat naman kasi sana talaga, ideally, ang ating mga debate at hindi pagkakasunduan sa politika ay hindi tumatawid sa personal. Pero lagpas doon, tingin ko hindi naman to hudyat
ng panibagong alyansang politikal, at least sa puntong ito. Oo, kasi 'di ba, baka may mas malalim na political optics ito eh. Hindi mo na masabi ngayon, 'di ba? And the fact na she posted it 'di ba? Sa gitna ng lahat na ito. Pero eto pa, dami kasi nangyayari kahit na walang impeachment. Kaya yung pag-alis sa bansa ni Senator Lauren Legarda at Representative Leandro Leviste sa gitna ng investigasyon ng Ombudsman tungkol sa kanilang multi-billion peso solar projects at sa pina ng NBI, no? Para sa inyo po, bagamat walang hold departure order laban sa kanila, anong ibig sabihin ng ganitong pag-alis sa paningin ng publiko at ng korte? Tama yung sinasabi nyo, Miss Nina. Hindi may iwasan na ang ordinaryong mamamayan na nagsusubaybay sa mga balita at sa mga nangyayari ay magtatanong kung meron bang kinalaman itong biglaang pag-alis na ito. Dito nga sa mga kasong hinaharap ni Congressman Leviste. Kasi parang napaka convenient naman nung timing. Na sabay na kasunod halos nung pag-announce nitong ganitong klaseng investigasyon at posibleng pagpa-file ng mga kaso ay bigla na lang silang aalis pareho. At sa aking pagkakaintindi hanggang ngayon, hindi klaro kung meron ng schedule na pagbalik. Lalo na sa panig ni Senator Legarda dahil alam naman nating lahat, gitna ngayon ng impeachment trial. At ini-expect natin na bawat senador na kayang magpunta ay dadalo doon given na napakahalagang responsibilidad dito sa ilalim ng ating saligang batas. So, hindi katakataka na ito ay magbubunga ng spekulasyon, pero sa dulo, wala tayong magagawa kundi hintayin kung mahahaba na ba at tuluyan ng hindi mo na uuwi o talagang nagkataon lang na ito ay nangyari pagkatapos nga nitong pagkaka-announce nitong mga investigasyon at posibleng pagkakaso kay Congressman Leandro Leviste. At para lang mabigyan naman natin ng patas, naglabas ng payag si Senator Legarda na nakabakasyon siya sa ilalim ng medical leave habang pumunta ng France. Sa France. Medical leave nga daw. Oo, sa Pero France. ang napansin ko lang doon sa kanyang statement, hindi niya kinlarify o kailan siya balak bumalik. At tingin ko, yun yung tanong ng madaming tao. I mean, madali namang magbigay ng paliwanag. Umalis ako dahil ito ay medical leave. Pero ang tanong yata ng madaming mga kababayan natin ay, kailan nyo balak bumalik? 3 to 5 days daw, Attorney Barry. And lumipas na. So, dapat nakabalik na siya, actually. Oo. And so, yan ang aabangan natin sa impeachment, kung mag-no-show pa rin siya o lilitaw na. Well, Lalo na kung mag-resume na ang impeachment this week. Di ba? Oo. Yes, maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez. Maraming salamat, Ma'am Nina. Samantala, pinuri ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos si Executive Secretary Ralph Recto dahil malaki umano ang ginagampanan niya sa mga proyekto ng administrasyon. Ayon kay Marcos, God send si Recto, lalo na't mas pinaiigting ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga programa at initiative ng gobyerno sa huling 2 taon nito. Dagdag ng mambabatas, bagamat hindi laging nakikita ng publiko, malaki ang naitutulong ni Recto sa mga usaping may kaugnayan sa proyekto ng pamahalaan. Hindi nyo lang nakikita ang ginagawa niya sa behind the scenes, pero napakalaking tulong nandun siya. Kaya sa siguro Pangulo. Good news naman, kasado na bukas ang tapyas presyo sa produktong petrolyo. Sa computation ng Department of Energy, 4 pesos and 30 centavos kada litro ang bawas sa presyo ng diesel. 4 pesos and 70 centavos naman kada litro ang tapyas sa presyo ng gasolina at 4 pesos and 88 kada litro sa presyo ng kerosene. Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho.
Kinamusta at agad nating hininga ng update si Ruru Madrid para sa kanyang bagong teleserye na Hari ng Tondo. Ano na kaya ang latest? Alamin ang detalye straight from Ruru Madrid's heart sa Joy Hot Exclusives now na. Kamusta kaya si Ruru Madrid habang ginagawa ang bago niyang teleserye na Hari ng Tondo? Agad-agad, exclusive ang update mula mismo sa ating kapuso leading man. Siguro mga 15 taping days na rin kami. So far, sobrang na-enjoy namin kasi nga sa Tondo talaga kami nagtitaping. So yung community na nakakasama namin doon, na delikado daw, pero hindi pala yung totoo. Inalam din natin kung paano at anong klaseng paghahanda ang ginawa niya para rito. Well, ako naman, every time na may ginagawa akong project, lagi ko rin talaga tong sinasabi na every after project, sasabihin ko na ito yung pinakamahirap na proyektong nagawa ko. Kasi alam mong binuhos mo ang lahat na makakaya mo para sa proyekto. Agad naman nating inalam kung sinong artista ang masasabi ni Ruru na natuwa siya na kasama niya ngayon sa teleserye. Dennis Trillo. I work with him sa Green Bones. Nakatrabaho ko siya doon, pero syempre dahil pelikula, usually pagka movies, mas konti yung oras na magkakasama kayo. Ilang araw lang kami doon. But now, finally, makakasama ko siya sa isang buong teleserye. Inaniyaan ko po kayong lahat na panoorin at suportahan ng Hari ng Tondo. At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo. Pinuri ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos ang tennis icon ng Pilipinas sa International Court na si Alex Ayala. Sa kanyang panayam sa 4 Alas, ikinatuwa ng mambabatas na laging ipinagmamalaki ni Ayala ang pagiging Pilipino. Kwento pa ng kongresista, kapitbahay ng malapit niyang kaibigan ang tennis star at namangha ito sa disiplina ni Ayala. Nang biruin kung may balak nga bang ayain magkape ng mambabatas si Ayala, I don't want to take away from correct. Wag natin dalhin doon. I think we just have to focus on her success and ang kanyang ginagawa ngayon. And everything that she's bringing pride. Bringing pride to the Philippines. Totoong unity team, ika nga. Ito talaga si Sir Ronald, napaka-intrigyera. Pwede sa showbiz. Pang showbiz talaga. Pero maganda ang sagot ni Kong. Tama naman yung sagot ni Kong. Ibigay na natin yun kay. Huwag nyo na kaming i-intriga. Huwag na siyang sumakal. Di ba? Huwag na siya sumakal. Tama. But unfortunately, si Alex natalo ngayon dun sa kalaban niyang Swiss. But still, congratulations pa rin sa'yo, Alex. Talagang siya, kung may injury siya, kailangan magpalakas siya. Dahil malapit ang US Open, yung final Grand Slam ngayong taon. Natapilok siya eh. Okay. Oo, kaya may injury siya at sunod-sunod. Anyway, susunod, pupunta siya sa Cincinnati for another WTA 1000 bago ang US Open. Ay, naabangan rin. Good luck. US Open. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita!